Legit! Tapos na ang unang ensayo ni Kai Sotto mga kapatrol para sa Koshigaya Alphas at parang isang NBA player na talaga ang kanyang pinapakita. Yan ay ayon sa ating source. Parang galit na galit raw si Kai sa ring at mukhang dito niya binubuhos ang lahat ng kanyang frustrations sa kanyang natamong injury sa Olympic qualifying tournament na siyang dahilan kung bakit naudlot na naman kanyang NBA dream. Panggulat na talaga ang mga galawan ni Kai at hindi lang all skills kundi pati power and strength ay pinakita na ni Kai sa kanyang unang practice pa lang sa kanyang bagong team. And according sa ating source, ay very satisfactory ang kanyang nilaro and very satisfied din ang kanyang coach kung saan hindi ito makapaniwalang nasa kanila si Kai Sotto, ang tinaguri ang best big man ngayon sa Asia. Pinakita ni Kai na kaya niya na magiging main man ng Alphas going forward. Sari-saring mga galaw ang pinakita ni Kai sa practice at wala nang nakakagulat pa kesa kanyang mga thunderous dunks and inside incursions na kahit ang Brazilian import ng Alphas na si Tim Suarez ay nahihirapang pigilan si Kai. Pero gaano pa man kaganda ng nilalaro ngayon ni Kai sa kanyang practice, ay hindi ito ang magiging sukatan sa kanyang success. Malayo pa ang opening game ng Alphas at marami pang pwedeng mangyayari from now on. Baka nga hindi naaabot si Kai sa kanyang unang laro sa Alphas at ma-offera na siya ng isang NBA contract. Anything is possible now na fully healthy na si Kai at mukhang very inspired pa ang ating idol. So in other words, Kai does not lack motivation. Kaya sa kanyang pangatlong season sa Japan, ay it is expected na ito na ang magiging breakout season niya. I expect Kai to dominate the competition and as statistics of 20 points and 10 rebounds per game is expected galing sa Pinoy import. Ang titingnan na lang natin ay kung paano gagamitin ng coach ng Alpha si Kai. Given na ang pagiging starter niya at ang pagkakaroon ng mahabang playing time, pero it remains to be seen kung ang kanyang pagiging starter ay mag-translate ito ng magandang mga numero sa puntos at sa reboundings. Kaya nga napaka-excited na nating lahat dahil ang dami nating dapat abangan. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang PBA naman, Arven Tolentino, 51 points nilagari, Northport nilagot ang Converge. Sumakay ang Northport sa career high 51 points ni Arven Tolentino para ilampaso ang Converge 135-109 sa first game ng PBA 49 Governors Cup sa Ninoy Aquino Stadium nitong Huwebes ng gabi. Franchise best ang sinalansan ni Tolentino mula 15 of 27 field goal shooting, 5 for 10 sa tres at perfectong 16 of 16 sa free throws. Sinapawan nito ang 50 points ni Stanley Pringle noong 2018 habang global fourth ka ang team nito. Angat sa 2-1 ang Batang Pier, napigil sa 2-2 ang Fiber XRs. Sa kabila ng scoring, gusto pang hasain ni Tolentino ang isang aspeto ng kanyang laro. Medyo markman na rin ako, so I have to adjust kung anumang defense ang binibigay ng team sa akin. Of course, my defense, if I can score, I have to stop also. I've been working on that ever since. Sana gusto ko yung defensive team. At yan ang sabi ni Arven Tolentino. At si Asi Taulava, ang huling local player na umiscore ng 51 points noong May 16, 2004 sa kanilang 131-105 win ng TNT kontra Purefod sa Fiesta Conference. Sa record ni Chief Statistician Fidel Manganon III, huling at least 51-point game ng homegrown players
kina Alan Kaidik, 79, at Rudy Distrito sa isang laro, ang 162-147 win ng Tivoli kontra Ginebra. Nag-ambag ng 19 points, 5 steals si Joshua Monson, parehong perfecto 3 of 3 sa tres, sina Jeyu Halalon 13 points at Danny Contanay 11 points. At humablot ng 10 rebounds at may free block si Venky Joy sa Batang Pier na lumayo hanggang 96-67. Nagpakawala ng 13-2 run ang Batang Pier na tinapos ng 3-pointer ni Jeyu Halalon tungo sa 57-33 lead bago pinamagapas sa 96-67. Pumasyaw ang 24 points, 10 rebounds, 7 assists ni Scottie Hobson para sa Converge at may 19 points si Alex Stockton, tumapos ng 16 markers, 9 boards si Justin Aranya bago lumabas ng matapilok sa dulo ng 4th quarter. At balita, NBA naman. Stephen Curry contract extension. Ang Golden State Warriors star ang magiging unang NBA player na aabot sa $50 million sa isang season. Pipirma si Stephen Curry ng isang taon, $62.6 million contract na extension para sa Golden State Warriors sa Webes. Ayon sa kanyang agent na si Jeff Austin sa pahayag kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. Ang kasunduan na ito ay magpapanatili sa kanya sa ilalim ng kontrata hanggang 2026-27 NBA season, kung saan si Stephen Curry ay magiging 39 years old na. Si Stephen Curry sa ngayon ay 36 years old, ay pumirma ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $215 million sa Golden State Warriors noong 2022. Ngayon, inaasahan siyang kikita ng $179 million guaranteed sa susunod na 3 season at inaasahan siyang maging unang manlalaro na kikita ng higit $60 million sa isang season sa 2026-27 season, matapos ang pagiging underpaid sa unang ilang season ng dynastic run ng Golden State Warriors. Si Stephen Curry ay merong pinakamataas na bayad na manlalaro sa NBA mula noong 2017-18 season. Ngayon, inaasahang hawak niya ang titulong ito ng 10 consecutive seasons. The extension will increase Stephen Curry's career earnings to $532.7 million in 2026-27 season, which will put him in an extremely exclusive club. Yan ay ayon kay Spotrac. LeBron James will be the first player to pass the $500 million mark this coming season, and Kevin Durant will be less than $200,000 million short in 2025-26 season. So if he plays another season, he will join the club when Curry does. Paul George's current deal will get him there in 2027-28. Stephen Curry's contract will expire at the same time as Draymond Green's, and assuming Draymond Green picks up his $27.7 million player option for the 2026-27 season.